para sa mga igsuon nato dinha sa Sugbo karong mga panahon na kay budlay gyud kaayo no kay dili wa man tay choice kung mao ni mahitabo di ba kay Mother Nature good ang gitawag ana di ba wa gyud tay choice ana way tay padaog ana pero wa man sad tay mahimo kundi magsigi gyud og kuan mubangon gyud ta kinahanglan man unya mao ni daghan siguro tang mga leksyon nga mahibaw-an after ni natabo ang trahedya ni ang ako lang para sa inyo nga kuan no ang ako nga ganahan unta mahitabo kay kinahanglan isog lang gyud taron wa man tay iba uban nga mahimo isog lang gyud ta unya kana mga naapektuhan dinha pag-ingon lang mo sa social media kung unsa ang inyong kinahanglan unya kami kay naara gyud mi diri para magbalita para moingon sa tanang tao kung unsay inyong mga kinahanglan. Mao na among mga igsuon. Yeah. Talaga pong we deemed it proper na ang aming anchor ng One Balita Bay ang mag-open ng amin pong programa ngayong gabi. Tungkol sa nangyari sa Cebu, Cebu. And the other towns near Cebu. Especially Bogo, yung epicenter. Yung Bogo po, mga kapatid, yung epicenter is around 3 hours away from Cebu City po. Ang tindi nung pinapanood ko yung video nung nangyari ng pagyanig. Yung unang-una ko kasing nakita we were still awake last night. We were still awake last night. Yeah. Actually, di ba? Ano yun, mga 10 p.m. ganon? Mga around that time. Mga alas 10 ng gabi. Una ko nakita yung video ng simbahan. Doon pa lang talaga kita mong ang lakas nito. Although ang unang balita 6.7 na eventually itinama na 6.9 pala. Mas malakas pala. Mas malakas pala. Pero grabe yung bagsak nung mga krus, nung ilaw ng simbahan. Una yung mga ilaw Diba? Kasi bumitaw yung ilaw. Bumitaw yung ilaw. Tapos lalo na nung nakita natin yung nagsusway na bridge. Yung bridge. Nakakatakot. Alam mo, hindi ko ma-imagine yung nararamdaman ng mga, lalo na yung nakamotor kasi wala kang harang Ayan, yung pinapakita natin. You have to stop. Walang sila. You have to stop. Oo, humahawak sila doon sa, ano bang tawag dyan? Yung hawakan railing. sa gilid, Yung railing. Dahil dun sa tindi ng pagyanig sa Mactan Mandaue Bridge. Yeah, the old one yata. Alam ko nakita ko sa monitoring, it's like the old Mactan Mandaue Bridge po dapat nga may makausap tayo. Ano na to I mean, syempre ngayon yung mga breaking news sa pag-uusapan natin. Yung again bilang public service, yung anong gagawin natin kapag may ganyang kalakas or pag may lindol. Kasi kahapon nakita natin mga video. Yan, yung video. Pag nasa bridge ka, what will you do? Will you stop? Will you continue hanggang makatawid ka? Mga ganong mga bagay. Inisip ko parang there's no way out pag nandun ka sa gitna Yes. May basketball game tayo nakita kaninang video na pinadala ni Manny Mogato sa atin. Yung may iba na nagstay put, yung iba lumabas na pero maayos naman. So alam nila yung gagawin nila yung maayos na pag-aalis doon sa venue. Sabi nga may beauty pageant pang video kagabi, di ba? Nagtakuhan yung mga kandidata. Pero for me, ang pinaka-harrowing ay yung sa mall. Ayan, yung bumagsak yung ceiling. Yes. Grabe, Talagang makikita mo na hindi talaga yung tayo ready sa tinatawag na the big one. Pero tama ang ginawa ng mga taong ito, ng mga kababayan natin. They went under a more sturdy table siguro yan. Or matibay na pagsisilungan po kapag kaganyan na nagbabagsakan na sa taas. Doon sa beauty pageant na kagabi na video, tama yung iba talagang ang unang kitang-kita sa video Maseet sa Chiki na ang unang instinct ng mga nandoon, tumingin muna sa taas kung merong babagsak sa kanila. Tapos saka sila umabante. Ay, maganda. Really magandang tip yun, ha? Yes. At saka kasi ang importante, lalayo ka sa salamin. Yes. Diba? Kapag kaganyang may lindol, dahil pag nabasag yung salamin, delikado yun sa'yo Diba? Dagdag pasakit pa yun Oo, tsaka laging sinasabi, dun po kayo sa talagang frame, kunwari, door frame, kasi matibay daw talaga yun. So, dun po kayo. Kasi minsan, kung yung table, kunwari, tapos hindi naman matibay yung table, hindi nabagsakan ka palalo.
Oo, tama yung frame at saka yung malapit sa pillar. That's Oo, true. yung mga haligi. Nakwento Yung mga malalakas Oo, talaga na Nakwento ko na structures. sa inyo to. Di ba kasi naglipat nga ako ng unit, di ba? Nitong middle of the year. Tapos, pinauwi ko lahat sa bahay namin sa Santa Mesa yung mga gamit. Parang minimalist, di ba? Oo. Pero na-realize ko nung isang beses na lumindol dito sa Manila na hindi naman ganyang kalakas po. Ano, na, wait, wala pala ako natinang gamit for protection. Oh. Yung tamang frame na lamesa na matibay, tapos na okay din yung ibabaw. Para doon ka pupunta sa ilalim kung ano man ang mangyari. Parang dapat merong ganun lagi sa inyong bahay. Yeah. Tsaka yung triangle, di ba, yung laging sinasabi ng mga eksperto, dapat ilagay mo yung sarili mo sa triangle. Yes. Oo, yes. parang any structure na magpo-form ng triangle, dun ka sa Dudula. loob. Oo. Kasi Kasi tama, kasi pagka-flat, dudulas lang. Oo. pisak. Oo. Yeah. Yun ang mahirap. So tama, triangle, naalala ko yan. Oo. Pero nakakagrabe yung sakit sa kalooban kapag nakikita natin yung video. Alam mo yung aso na nagpapagala-gala kanina? Ang sakit kasi yung amo niya namatay. Yeah. Ay. So parang may mga, pag tiningnan mo yung social media, ayan, ito yung sinasabi kong video na Okay. paggala-gala kasi ang kwento ng mga kapitbahay, ang may-ari sa kanya, ang nag-aalaga sa kanya ay isang lola na namatay dahil sa lindol. So hindi niya alam kung saan siya pupunta. Oo, lost Hindi ba? yung mga yan pag wala Lost yung owner. sila. Very eh. telling Oo. yung mga ganitong klase ng mga footage na dokumento. Lalo na, base at least doon sa tala na pinakahuli ngayong hapon ng Office of the Civil Defense, parang nasa 69 individuals yung nasawi dahil po dito sa pagyanig ng lindol sa Cebu. Ganun na agad kadami. Pero ongoing pa yung search and rescue operations. So hindi natin alam kung madaragdagan pa ito at napakarami rin po ng injured. Ang problema dito, kapag ganyang kadami yung injured, yun pong ating mga medical personnel kailangang madagdagan. Kasi ang mangyayari dyan, biktima rin sila ng lindol dahil dun din sila nakatira, pero doble yung responsibilidad nila kasi kailangan nilang tugunan yung mga nasaktan. Oo, tsaka yung itong Bogoy Epicenter, ang next na hospital dyan na pinakamalapit ay Danao daw. Dun sa Danao. Pero pag nakikita nyo po mga kapatid, no, yung mga structures na nagigiba, nasisira po, talagang nakakatakot kasi lagi natin pinag-uusapan ang the big one, di ba? Pero ito, hindi pa ito siguro yung sa levels ng the big one kasi naririnig ko more than 7 yung magnitude pag sa the big one, no? Yeah. Eh ito 6.9 po mga kapatid. Hindi rin biro dahil 6.9. Pero kung maiisip mo yung Japan, di ba, na lagi pong nililindol, parang normal na lang sa kanila, okay lang sa kanila. Wala hindi kasing nasisira. 30% na Pero- kickback doon. Pero ito, Oo. sa atin, ito laging nangyayari. Oo. And a lot of it were substandard projects din daw. Maliban na doon sa luma, kasi yung church na nagva-viral, yung gumuho po, Matagal 1800s na pa daw siya kasi yun eh. Oo. Old structure na Oo. kasi talaga. Okay, but I mean, I'm sure they will preserve it, ano? Pero Yes. siguro, Yeah, yung parang oo. mas matibay na yung parang ganun pa rin ang itsura, pero mas matibay na way na, ano? Anyway, Yeah. that's parang yung mga urban planners at mga architects na suki natin, siguro makapagpa-explain yan sa atin, ano, mga kapatid. Again, ano, before tayo magsimula sa iba pang discussion, ayun nga, yung paliwanag ko nga na parang mukhang we need after this, we need a refresher on how to survive an earthquake. Tapos lalo na po yung ako ang natatandaan ko pa ay yung yung The Big One movement dati na yung kung saan kami pupunta bilang pamilya. Dahil syempre kung mangyari ito ng daytime na hiwa-hiwalay dahil ng trabaho, parang there should be a meeting place na inassign ng gobyerno na ito yung area na to na dapat pinupuntahan ng mga tao kapag ka nagkaroon ng disaster. Parang dapat natin tignan natin kung existing pa yung mga yun. Oo. Kasi baka mamaya building na ngayon yun. Baka puro building na sa Oo, paligid. o may residential na siya. Yung mga ganon. So we need a revisit po doon sa ating mga kaalaman kasi pwedeng tama yung kaalaman natin. Kaya nga instinct ng mga tao sa Cebu kagabi. Alam nila kung how to protect yung sarili, di ba? Karamihan sa kanila. Pero yun na nga, we need to update the information we have para lalong mas maging optimal yung survival kapag kami ganito mong sakuna. Pero anyway, Chiki, andyan na yung isang pwede natin makausap tonight. Siya ay nag-antabay. Siya yung nagbibigay ng update sa atin mula pa kagabi. Dale Israel, sud na Dale. Unsa may update din ha ron sa Cebu? Unsa may nakitabo diha ron?
Yes, maayong gabi, Chiki, Jovi at Masya. Nagsimula tayo sa mahalagang ulat mula sa Cebu Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office. Kinumpirma ng opisina na tumaas na ang opisyal na bilang ng mga namatay kasi nandyan na sa 65 ang kaninang alas 6 ng hapon. As of 6 p.m., 65 na ang naitala nilang namatay. Narito ang parang breakdown ng kumpirmadong nasawi. Sa Bugos City, may 30. Sa San Remeo, 15. Sa Medellin, 12. Sa Sogod, may 1. Tabuelan, 1. Sa Tabogon, may 5. At meron ding bagong naitala sa Bourbon Town. Lahat ng ito ay nasa hilagang bahagi ng Cebu na matinding napinsala ng lindol noong gabi. Kabuang bilang ng mga nasugatan ay umabot na sa 293 base sa ulat ng PDRRMO Situational Report na pinalabas dito sa Capitol kung saan ako nakatayo. Dito ang command center ng Cebu Provincial Government. Kasalukuyang tinatayo yung command center dito sa Cebu Capitol na siyang magiging sentro ng pagtanggap ng mga donasyon din. Samantala nanawagan din ng mga voluntaryo mula sa Cebu City kasi hindi naman gaano ka tindi yung damage dito sa Cebu City. Sa katunayan, 100 mga estudyante ng nurse ang voluntaryo kanina pang umaga. Pinadala sila sa Bugos City upang tumulong sa mga operasyong medikal. Pero hindi mga estudyante tayong nakita kanina lang doon sa labas ng Kapitolyo sa Heritage Park na marami ang mga nag-volunteer. Pero wala pa silang masakyan papuntang norte. Bitbit nila ang yung mga ibang estudyante, bitbit naman yung mga galon at mga tubig, di ba pang pagkain, nagbibigay sila ng tulong kung saan ito kailangan. Kaso lang wala pa silang masakyan galing mula dito sa Cebu City. Sa Cebu City nga kagabi. Oo, yes? Dale, sorry kasi pinapakita natin yung mga videos nung naapektuhan nung lindol. I wonder paano yung mga nasiraan ng bahay. Saan sila dumiretso? Kasi paano yung mga evacuation centers? Baka pati yung mga facilities din dyan sira na. Meron tayong nakuha dito ng mga informasyon na nag-evacuate yung isang evacuation center ang may ginawa doon sa may areas doon din sa Bugos City, malapit sa hospital at meron ding areas doon malapit sa Danbantayan. Pero kamusta yung hospital, Yamang, nabanggit mo na rin yan? Kasi sabi mo may mga pumupunta na rin ng mga volunteers para tumulong. Pero so far, kaya ba nung mga ospital na malapit dyan sa area na i-accommodate lahat ng insured na sabi mo umabot na ng 293? Tama. Yung 293 nakaspread ito sa mga towns sa norte. Meron namang may mga tawag doon, maliliit na ospital sa Danbantayan, meron din sa San Remigio. Yun nilalagay yung mga injured na mga pasyente. Pero Dale, problema daw talaga yung transportation diyan. So paano yung transport ng mga pasyente? Kasi sa pagkaalala ko, and correct me if I'm wrong, yung 'di ba kasi ang dami talaga sa Bogo ang naapektuhan. Tas yung next nun sa Danao may hospital sa Danao na, 'di ba? Yun yung next na. Paano yung transport? Paano nila sinolusyonan yun? May mga private hospitals na nagpapadala rin ng kanilang mga ambulances na pwedeng gamitin sa mga tao doon sa probinsya. Kung kaya pwede sila sumakay doon, pero ngayon ay sabi ng gobyerno kailangan nila ng mas maraming mga masasakyan para mahatid yung mga pasyente na kailangan ng agarang tulong medikal para sa yung sa Bugo, lalo na yung sa Bugo at saka sa San Remigio. Okay. Dale, nasabi mo na kanina pero yung nasa likod mo ay parang ang command center na. Pero ano dati yung usually ginagawa dyan sa hall na yan at dyan inilagay? Tama, ito yung Capitol Social Hall. Dito yung parang yung mga activities ng Kapitolyo, yung mga parties dito ginaganap sa Capitol Social Hall. Pati na rin yung oath-taking at iba pang mga ginagawa ng mga opisyal. Okay, so alas 7 na ng gabi, ano ba to? Overnight ba sila dyan or may cut-off sila for the night? 24 hours may magmaman, on shift naman ang mga tao dito. 24 hours sila nagbabantay dito sa Capitol Social Hall para sa anumang
nais kailangan, dito rin nag-inventory ng mga donations galing sa mga tao at kung dito rin ginagawa yung bago ipadala sa mga bayan doon sa norte. Kasi ngayon sa pagkakaalam natin okay na yung highway, open na yung highway, yung mga nasira na highway, parang na-clear na rin para so pwede na ihatid yung mga donations at mga relief goods papunta sa Bugo, sa Danbantayan. Dil, may problema pa ba sa kuryente? Kasi alam ko maraming areas na nag-brown out o nag-black out, no? And maliban dyan, ano yung mga panawagan? Oo. Sa pagkakaulat na nakuha natin ngayon, marami pa ring bayan doon sa norte ang wala pa ring all blackout pa rin sila, wala pa ring ilaw. At yun ang sabi ng PDR mo, kailangan nila ng aside from tubig at makain, nanawagan din sila sa mga kontraktor na pwede tumulong, magdala ng mga heavy equipment nila para sa retrieval operations ng ilang mga bahay na gumuho. So, lalo na doon sa isang housing, parang may isang housing doon sa Bugo City na yung mga bahay ay gumuho. So kaya kailangan nila ng mga heavy equipment para gawin yung retrieval operations din. Oo. Pero ikaw, Dale, ngayon ay nasa Cebu City. I understand medyo malayo naman yan dun sa Bugo. Pero kamusta kayo dyan? Ramdam nyo rin ba yung mga aftershock? May aftershock pa kanina. Pero yung kagabi, mas grabe yung aftershock kasi after ng malakas na pagyanig, kinailangan pa lang mapipil mo talaga minuto after minuto may mga aftershock. Hindi mo nang matatanong mo na kung mag-shaking ba o wala, pero meron pala yun actually parang nagiging natotrauma ka na parang akala mo all the time may gumagalaw yung lupa. So kagabi kasi na-stress ako dun sa chandelier ba sa likod mo. Correct. Diba? Pwede bumagsak. Tingnan mo, andun Pero, kasi. Dale, hindi lang daw kasi malakas, pero matagal daw. Gaano ba katagal yung matagal? Yung pinaka-main na lindol. Sa kagabi, parang yung pag-shake pag-shake na kagabi, akala ko hindi na ito hihinto kasi parang ang tagal huminto parang tingin ko mga 20 to 30 seconds yung pag-ugoy, yung pag-shake ng bahay kasi nasa second floor ako ng bahay, tapos mas malakas nga yung shake kung nasa taas ka ng bahay, kaya akala ko hindi na hihinto yung pag-shake kagabi. Pag sinabi mo kasi 20 to 30 seconds para mabilis lang, pero kapag malakas, parang ang tagal nun. 20 to 30 seconds. 30 seconds tapos malakas pa yung pag-shake. Pataas pa baba, mayroon din pa ganun pa parang sa sway. gilid. Pataas pa baba at saka yung pag-sway ng mga Okay. Nako, grabe. Sige. Nako, Dale Israel, maraming salamat sa ulat mo and mag-ingat kayo dyan. Amping mo, Dale.